Hindi pinatulan ni Ami ang mga may laman ng pasaring sa kanya ni Krisa. Gusto niyang kunin ang loob nito nang sa ganun ay pumanig ito sa kanya. Likas na maawain ng dalaga at kapag siya ang alam nitong biktima, paniguradong makukuha niya ang simpatya nito. Baka sakali pang magbagong pakikitungo nito sa kanya at maging magkaibigan sila. Tahimik silang hiwalay na nag-order ng kanilang kape. Pagkapasok ng cafe at parang magkaibigan na magkasunod ng pumunta sa bakanting table. Pinanatili ni Krisa ang pagiging tahimik niya dahil natatakot siya sa kanyang sarili na sa sandaling ibuka ni Ami. Ang kanyang bibig hindi niya maiwasang ibuhos ang kape sa ulo ng babae. Kapag nakita niyang proud na proud ito sa pananakit sa best friend niya, hihintay na lang niya ang explanation nito. Simulan mo na, sayang ang oras ko, wika ni Krisa na isinandal na ang likod sa kanyang upuan. Nakita ni Krisa kung paano humugot ng malalim na hininga. Si Ami na para bang hirap na hirap sa kanyang mga sasabihin. Humigop din muna ito sa baso ng kanyang kape at kumpiyansa na malapad na ngumiti. Kapag dakay ilang segundong iginala pa nitong kanyang mga mata sa kanilang paligid. Listen Krisa, huwag mo sanang isipin na kamakailan lang kami nagkaroon ng relasyon ni Zeke at ako na naman ang masama sa aming tatlo. Pakinggan mo sana ang side ko para maintindihan ako. Panimula nito na tahimik na pinakinggan lang ni Krisa. Habang ine-enjoy niya ang tasa ng kanyang kape. Depende sa sasabihin niyang papaniwalaan niya. Kung walang kwenta, edi wala rin yung silbi. Aaminin ko ang totoo, sa katunayan ay noong nasa kolehiyo pa rin naman ako may relasyon na kaming dalawa. Tinasa ni Krisa ng kilay si Ami. Sinong mapapaniwala niya ay si Rita ang girlfriend nito noong kolehiyo sila. Tapos, dahan-dahang hinalo ni Ami ang kape, tinaas na rin ng isang kilay kay Krisa. Mukha yatang walang epekto ang intro ng kanyang drama. Sa kaibigan pa rin niya, siya paniguradong kakampi. Ayaw mong maniwala sa kredibilidad na meron ka bilang tao. Sa tingin mo, basta na lang kitang papaniwalaan? Balik tanong niya na alam niyang wala ng lusot at kawala. Doon ang babae. Hindi ako pinanganak kahapon, Ami. Mahinang tumawa si Ami, ngunit hindi man lang yun umabot sa kanyang mga mata. Tanga kasi ang kaibigan mo kaya siyang may kasalanan na pinagdadaanan niya ngayon. Deserve niya yon. Ipakilala ba naman sa lahat ng kadorm si Zeke? Malamang may magka-interest doon. Sino bang hindi ha? Mayaman siya, gwapo, at higit sa lahat, galante. Sana binakura na lang niya siya ng tahimik. Ang cheap mo naman. Noon pa lang talaga nananalaytay na yung kakatihan sa katawan mo. Hindi pa rin siya pinansin ni Ami. Parang wala itong narinig na anuman sa mga sinabi ni Krisa. Hindi nagtagal ay nagkaroon ako ng relasyon sa kanya. Correction lang. Si Zeke ang nanligaw sa akin at hindi akong kusang lumapit sa kanya. Sino ba naman ako may malambot na pusong tatanggi? Tuwing may buwanang dalaw si Rita, sa akin sumisiping si Zeke upang ilabas niyang init sa katawan. Ayos lang naman sa akin yon dahil napakagalante nga niya. Siyang nagbabayad ng halos lahat ng aking tuition fee sa kolehiyo. Kapalit ng alam mo na kung ano yon. Naging practical lang naman ako noon, Krisa. Kailangan kong kumapit sa patalim kaya ako nagawang bagay na yon. May pangarap ako. May pangarap? Bakit hanggang ngayon kapit ka pa rin sa kanya? Nakagraduate ka na. Siyempre, napamahal na siya sa akin kaya bakit ko pa pakakawalan? Pumayag na nga lang akong side chick kahit na dapat akong pinakasalan niya at hindi ang tanga mong kaibigan. Bumaba ang tingin ni Krisa kay Ami. Kung mababa na yun noon, mas pinababa pa yun ang mga nalaman niya. Nais niyang paniwalaan na kasinungaling ang ngalan niya. Ngunit nang makita niyang pagiging close ng dalawa kanina, parang ang hirap paniwalaan na gawa-gawa niya lang ang kwento ngayon. Sumakit pa ang dibdib niya para sa kanyang kaibigan. Ibig sabihin lang noon ay matagal na pala itong niloloko ni Zeke noong magkasintahan pa lang sila. Hindi ba nakatunog ang kanyang kaibigan? Bakit pinili niya pang pakasalan ng ganong klase ng lalaking babaero? Sana hindi na lang niya itinuloy ang pagpapakasal dito. Napakarami namang iba na lalaki dyan, hindi lang ang Zeke na yon. E di sausawan ka nga ng bayan. Nagagalit ka pa kapag sinasabihan kang pokpok, totoo naman pala. Sa bibig mo na mismo galing yon. Huwag mong itanggi. Pangungutya pa ni Krisa na wala pa ring effect. Sa bagay, ganyan talaga kapag makapal ng balat. Kahit anong masasakit ng mga salitang itapon sa'yo, hindi ka na naapektuhan, wala na yung silbi. Ganun ka nakababa. Tapos, ang lakas ng loob mo na ikumpara mo sarili mo sa akin? Yung sabihin na magkagaya tayo at walang pagkakaiba? Dito pa lang, sa kwento mong ito, sablay ka na kaagad. Dahil ako, hindi naging pokpok. Hindi kung sino-sinong gumalaw sa katawan. Hindi mo kagaya ng chip basta merong kapalit. Paniwalain mo na lang ang lolo mo na hindi ka nagalaw ni Alex. Yun pa, baka sakaling mauto mo siya. Nagmamagandang inayos ni Ami ang buhok sa kanyang balikat.
Gusto mo bang ikwento ko sa yon tungkol naman sa amin ni Alex? Marinang ginawang pag-iling ni Kriza. Ayoko, napawi ang mga ngiti ni Ami. Hindi niya inaasahan hindi interesado si Kriza sa kwentong ito. Habang siya'y nakatulala, inubos na ni Kriza ang kanyang kape at kapag dakay tumayo na. Naghanda ng umalis at talikuran si Ami. Sinubukan niyang abutin ng isang braso ng dalaga. Ni kinagulat niya ng marasyong iwaglit at bawiin sa kanya ni Kriza. Bakit ayaw mo malaman ng totoo? Hindi ba't mahal na mahal mo siya noon? At sinabi mong, noon yon Ami, mag-move on ka na. Ano ba? Diyos ko naman, hindi ko na siya mahal. Wala na rin akong pakialam kung anong gawin niya sa buhay niya. Narinig mo? I don't care anymore. Hindi mo ba alam na kaya lang naman ako na-link sa kanya lately ay dahil sa kagagawan mo? Kung hindi mo siya iniwan, hindi niya sisirain ang buhay niya. Hindi siya magpapakalasing palagi at, shut up, may fiancé na si Alex. Gusto ko lang ipaalala sa'yo dahil baka nakakalimutan mo yon. Sa sandaling iyon ay nais ng pagsisihan ni Krisa na sumama pa siya dito. Parang binigyan niya lang ang sarili ng sama ng loob ng dahil kay Ami. Sana umuwi na lang siya at inabalang sarili sa music room. Nakakapanghinayang lang nang nag-aksaya pa ako ng oras na pakinggan at kausapin ka. Pagkasabi niya noon ay mabilis na siyang lumabas ng coffee shop. Dire-diretso siyang humakbang patungo ng sasakyan. Pagpasok niya sa loob ay hindi na muna siya umalis ng lugar. Binuhay lang niya ang makina noon. Ilang beses niyang tinangkang tawagan ng kaibigan ngunit sa bandang huli hindi niya naman yon tinuloy. Inapakan na niya ang selinyador ng sasakyan at nagpa siyang lisanin na niya ang lugar. Hihintay na lang niyang umuwi ng bansa ang kaibigang si Rita bago sabihin sa kanyang lahat ng lihim na natuklasan niya. Baka kung ano pang gawin niya doon kapag nalaman niya ang ginagawa dito ng kanyang asawa. Gabi na nang sapitin ni Krisa ang penthouse. Sa pintuan pa lang noon, nakaramdam na naman siya ng kakaiba't hindi niya maipaliwanag na lungkot. Ilang buntong hiningang kanyang ginawa habang naglalakad patungo sa sala matapos na matanggal ng sapatos na suot. Miss na miss niya na kaagad si Nick. Hindi pa man nagtatagal na wala ito't hindi niya nakikita. Iba pa rin talagang pakiramdam kapag alam niyang nasa opisina lang niya ang binat at nasa kapareho niyang lugar lang ito naglalagi. Bagsak ang balikat na iginala niyang mga mata sa kabuuan ng bahay. Naagad ng liwanag nang buksan niya ang switch ng ilaw ng designated sa lugar. Ano na kayang ginagawa niya ngayon? Tanong ni Kriza habang patungo na silid upang humiga ng malalim. Sakto namang pagkapalit niya ng damit, pangbahay ay nakatanggap na siya ng tawag mula sa namimiss na binata. Dali-dali niyang sinagot ang tawag habang kulang na lang ay lumundag ang kanyang puso sa labis na nararamdamang galak. Hello Chris, kamusta ka? Yun ang pambungad na tanong ni Nick gamit ang mahina nitong boses. Kumain ka na ba? Napapikit na ng mga mata si Krisa na nangihinayang napaupo sa sofa. Gusto na niya itong yakapin. Lalo niya kasing namiss ang binata nang marinig niya pa ang boses nito. Hindi niya alam kung dala yun ang pagkagusto niya dito. Pero para ba ang tagal na nilang hindi nakita ng binata? Taon na. Hindi pa, magluluto pa lang ako. Kagat niya sa labi habang kumurap-kurap ang mga mata dahil namamasana ito sa luha. Okay. Anong ginawa mong buong maghapon? Nag-isip si Krisa kung sasabihin niya bang lahat ng ginawa niya sa binata. Mula sa pakipagkita niya nila Miss Jen, pagbili ng sasakyan hanggang sa pagtuklas niya sa lihim ng affair ng asawa ng kaibigan niya si Rita. Wala namang masyadong naging ganap, Nick. Lumabas lang ako't nakipagkita kay Miss Jen kanina. Kilala mo siya, hindi ba? Yung direktor ng dating music center na pinagtrabahuhan ko. Magkasabay kami kumain ng lunch kanina. Bakit? Pinababalik ka ba ulit sa trabaho? Oo, kaso tinanggihan ko naman ulit. Wala na akong plano doong bumalik. Sagot niya bahagyang sumandal sa sofa. Yung tipong nakahiga siya ngunit bitin lang ang mga paa. Ikaw, kumain ka na? Kamusta ng pakiramdam mo? Ayos na, malakas na ulit ako. Kung nandito ka lang sana kasama ko, pwede na namang bumayo hanggang ilang round. Pulgar nitong tugunan ng lakapan pa nito ng malakas na tawa. Naginit ng mukha ni Krisa sa palipad-hangin na birong iyon ni Nick na alam niya kung anong ibig sabihin. Aminin man ang dalaga o hindi, lalo niyang namiss ang binata at nais na niyang yakapin to ng mahigpit kung sakaling nasa harapan niya lang sana. Napanguso na siya. Nagpapabebe. Sa susunod sisiguraduhin kong hindi na ako mawawala. Sasama na ako. Sabihin mo rin kasi sa akin ng maaga nang kung sakali may lakad ako agad kong mai-cancel. Alright, aasahan ko yan Chris. Marami pa naman ako nakaschedule ng mga business trips next month. Narinig ni Krisa ang boses ng kanyang sekretaryong sinasabing kailangan na nilang bumaba para sa kanilang dinner. Bumangon na siya at umayos ng upo.
Sige na Chris, tatawag ulit ako sa'yo mamaya bago ako matulog. Kapag mayroong oras pa, kapag wala naman ay bukas na lang ng umaga. Magluto ka na at nang makakain ka na rin. Okay, ingat ka Nick. I miss you na Chris. Kulang na lang ay mamilipit sa kilig si Krisa nang marinig niya ang salitang iyon. Yung tipong invisible siyang kinikiliti na parang maiihi. Nang mula pang lalong magkabila niyang pisngi, kinagat-kagat na ang mas namula niya pa doong labi. Chris, nandyan ka pa? Tumikim siya. Tumikim na upang ayusin ang boses niya. Ang sabi ko, miss na kita. Hindi mo ba ako na-miss? Parang biglang naging tunog bata na nagtatampo ang boses ng binata. Nai-imagine na ni Chris ang hilat siya ng mukha ng abogado. I miss you too. Pikit matang tugon ni Krisa na malakas na ikinahalakhak naman ni Nick sa kabilang linya. Napanguso na naman ang dalaga kahit na hindi na siya nito nakikita. Bakit ka tumatawa? May nakakatawa ba sa sinabi ko ha? Wala naman, nakikita ko kasi ang reaksyon na meron ka. Ano? Paano mo naman? Napatayo na doon si Chris at iginala ng kanyang mga mata na dumapo sa kisame ng kabuhan ng sala. Hinahanap ang naka-install doon na mata. Kahit makikita siya kahit nawala doon ang binata. 100% siguradong dalaga na may CCTV nga doon at hindi niya lang alam kung saan. Baby, I have to go. Tatawag ako ulit mamaya, okay? O hindi kaya mag-iiwan ako ng message kung hindi ko magagawa. Ingat ka dyan. Tumayo ka na, magluto ka na at parang namayat ka na kaagad. Isang gabi pa lang ako hindi umuwi dyan. Bye-bye. Bago pa makasagot si Chris ay naputo na kaagad ng tawag ni Nick sa kanya. Hindi man lang ulit nakapagpaalam ng maayos. Lalo niya akong pinasasabik sa presensya niya. Nguso ni Krisa na muling ginalang mga mata sa kabuhan ng sala. Nasaan kayang CCTV dito? Imposibleng saktong hula lang. Ginawa na niya ang plano niya. Nagluto siya, kumain at naghanda ng mahiga sa silid nila ni Nick. Habang hinihintay ang tawag ng abogado, ipinangako sa kanya, nasa labas ng bintana lang kanyang mga mata, sa malaking buwan na parang malaking ilaw na nakadikit sa mataas na langit. Nang tumunog ang cellphone ay excited na kagad siya nitong sinagot na hindi tinitingnan kung sino. Sa pag-aakalang si Nick ngayon, eto lang naman kasing inasahang tawag sa kanya. Hello? Krisa, napabangon na sa kama ang dalaga nang marinig ang boses ng kaibigang si Rita. Mula sa kabilang linya na halatang umiiyak. Busy ka ba ngayon? Pwede ba kitang makausap? Nahuhulaan na niyang dahilan ng pag-iyak nito. Malamang may nalaman na siya tungkol sa kalokohan ng asawa. Gayunpaman ay nagtanong pa rin siya kasi baka mali lang siya ng hinuha. Baka naman hindi itong dahilan ng pagluha niya. Anong problema Rita? Bakit ka umiiyak? Nagpatuloy lang ito sa pag-iyak, hindi malinaw na masabi ko ano nagbibigay ng sakit sa kanya ng sandaling iyon. Nasaan ka? Nasa bansa ka na ba? Kakarating ko lang dito, sabihin mo sa akin kung nasan ka. Pupuntahan kita, magpapalit lang ako ng damit, diyan ka lang, huwag kang aalis. Mabilis lang ako, huwag na huwag kang gagawa ng katangahan o saktan ng sarili mo, malilintikan ka sa akin. Nagpatuloy sa pag-iyak si Rita sa kabilang linya na mas bumasag pa sa puso ni Krisa. Narinig yun ng dalaga hanggang sa maulinaga ng kaibigan niya. Ang ugong ng gamit ng sasakyan ni Krisa paalis ng penthouse. Hindi siya magkandaw-gaga sa pagmamadaling puntahan ng kaibigan. Huwag mong papatayin ng tawag, kailangan naririnig kita hanggang sa makarating ako kung nasan ka. Nasan ka ba? Villa. Alright, please stay on the line Rita. Huwag mong puputulin ang call ko. Pagpapakalma niya pa rin sa kaibigang patuloy sa paggawa ng mas lumalakas pang hagulhol ng iyak. Sige. Nang dumating si Krisa sa villa kung saan nakatira si Rita at ang kanyang asawa ay naabutan pa rin niyang eksena na malamang ay nahantas sa mga mata ng kanyang kaibigan. Naroon din si Ami na nakasuot pa ng super sexy na nighties na akala mo'y honeymoon ang gagawin. Kulang na lang kasi makitang buo niyang kaluluwa sa nipis noon. Ang kanyang buhok ay parang pugad ng ibon, may mga kalmutang braso at mukha ng ilan sa mga galos ay dumudugo pa ng sariwa. Kakatapos lang ng laban nila ng tunay na asawa ni Zeke. Nakatungot para bang nahihiya sa tagpong naabutan doon ni Rita. Dihado rin ang itsura ng kaibigan ni Krisa na tanggal at nalaglag ang ilang botones sa suot nitong damit. May bakas na pulang marka sa kanyang mukha na parang sinampal yon dahil sa mga bakas ng daliri. Napakuyom ng kamao si Krisa, malapit na magdilim ang paningin niya sa mga nananakit sa kaibigan. Rita, nadudurog ang puso niyang tawag sa pangalan ng kaibigan. Bahagya pa siyang hinihingal sa pag-akyat gamit ang hagdan sa pagmamadali. Sa hula ni Chris ay pinagtulungan tong saktan ng dalawa. Narito na ako, nang marinig ni Rita ang boses ni kagad siya nitong nilingon.
Humihikbi na patakbong lumapit na ito sa kanya na parang batang nagsusumbong. Ibinukas ni Krisa ang dalawa niyang bisig para yakapin na ito. Krisa! Muling bumalong ang masagana nitong luha. Lumakas pa ang iyak. Gusto na siyang hiwalayan. I want a divorce. Hindi ko na kayang tagalan pa to. Siyempre bilang kaibigan siyang kakampihan ni Krisa, hindi niya gustong pagbuhatan ito ng kamay si Rita. Normal lang din na reaksyon ni Ritang magbigay bayolente. Oras na mahuli ang asawang may ibang kinakalantaning babae. Ganun pa man ay ayaw na magkadagdag na ng dalaga sa away ng mag-asawa kung kaya pinili niyang manahimik sa issue. Subalit hindi porket tahimik siya wala na siyang gagawin. Nakita mong bunga ng ginawa mo, Ami. Masaya ka na ba ngayon ha? Nanakit ka pa ng kapwa mo babae. Ang kapal ng mukha mo. Ikaw pang may ganang manakit? Krisa, siya ang naunang sumugod. Natural, asawa niya si Zeke. Pag-aari niya. Hindi mo ba talaga alam kung saan ka lulugar? Anong feeling mo ikaw ang legal? Napahinga na siya ng malalim. Dito pa talaga, ang tibay ng sikmura mo, Ami. Kung ikaw ba, magpapakasanta ka na lang? Hindi mo yun mararamdaman kasi palaging gusto mo naman ay mangagaw ng pag-aari ng iba. Tama, nakakadiring nakakaawa ka, Ami. Pokpok ka ng bayan. Hindi sumagot si Ami ngunit nakita niya kung paano gumalaw ang panga nito. Tinulungan niya si Ritang maupo na. Umiiyak pa rin ito. Pulang-pula ang buong mukha at magang-maga ng mga mata. Awang-awa siya sa kaibigan. Kung marahil siyang nasa sitwasyong iyon, baka kanina pa niya nautas ang dalawa. Mariin niyang naipikit ang mga mata, nilalamon na ng guilt. Kung sinabi niya ng maaga kay Rita ang tungkol doon, hindi sila umabot dito. Ang sama ng loob ko, Krisa. Dahil lang sa haliparot na babae niyan nasira kami. Nakagat ni Krisa ang labi. Lalo madudurog ang puso ng kaibigan kapag nalaman nito ang totoo. Kapag nakarating dito na matagal na siyang niloloko ng asawa. Pahapyaw na sinulya pa ni Krisa si Zeke na mas concerned pa doon sa itsura ng kabit niya. Ilang taon na pala nila ako niloloko. Muling nagawa ni Ritang lumakas ulit ang iyak. Ilang taon na ako nagpapakatanga. Nanatiling tahimik si Krisa. Dama niyang bigat ng bawat salitang binibitawan nito. Sa pagkakaalam niya ay ang buting asawa ni Zeke sa kaibigan. Dumating pa nga sa point na nainggit siya sa kanilang samahan. Yun pala mas bugok pa ito sa dati niyang kasintahan. Ayusin mo kasi ang ugali mo, Rita. Tigilan mo ko, Zeke. Huwag mong isisi sa ugali ko. Huwag kang maghanap ng hindi ka panipaniwala. Hindi tayo tatagal ng ganito kung pangit ang ugali ko. Ang sabihin mo, mangmang ka. Nasa dugo mo ng pagiging babaero. Aminin mo yan. Tingnan mo, napakabungangera mo. Ang lakas palagi ng boses mo, palingkera ka. Umahon na si Rita sa pagkakaupo. Natural, sinong babaeng tatahimik kung mahuhuli nilang asawa niya at kabit nitong sa mismong pamamahay nila nagtatalik? Walang ganon. Kung meron man sobrang tanga nila na hindi magre-react ng ganito. Napailing na si Krisa habang nakikinig. Ganon naman pala ang pananaw mo eh. Di lumayas ka, umalis ka. At the best, ng desisyon nito'y maghiwalay na tayo. Kung ayaw mo naman manatili ka, pagtiyagaan mo kung ano ako, magbulag-bulagan ka sa mga ginagawa ko. Ang dali lang, hindi ba? Halos magpanting ang tenga ni Krisa, hindi siya makapaniwala na sa bibig mismo manggagaling yun ni Zeke. Gayong ito na nga ang mali at may malaking kasalanan sa kaibigan. Gusto niyo pa talagang maging martir si Rita? Siya ang mag-adjust sa pambababae niya? Malaking kalokohan. Muling umiyak si Rita pagkatapos na marinig ang sinabi ni Zeke. Halos magbuhol na naman ang kilay ni Krisa. Kanina pa niya pinipigilan ang sariling huwag makialam at sumausaw sa ayaw nilang mag-asawa. Subalit para sa kanya ay hindi makatarungang sabihin yun ni Zeke sa legal niyang asawa. Hindi yata ito natatakot na makulong. Mukhang nakalimutan na yata nito ang batas. Tingnan mo na, bakit parang kasalanan ko pa? Ano bang kasalanang nagawa ko sa'yo? Muling niyakap ni Krisa ang kaibigan. Sa lahat ng ito, si Ami lang talaga ang ugat. Mawalang galang na, Zeke. Hindi sa nakikialam ako sa buhay niyong mag-asawa ni Rita. Pero tama bang narinig ko? Si Rita dapat ang makonsensya, mag-adjust at tanggapin ang kasalanan ginawa mo? Kalmado niyang tanong. Baka kapag hindi niya napigilan ang bugso ng emosyon, ay siya ang magbuhol sa dalawang nanunuot na sa kalamnan niyang pagkasuklam. Imagine, niligawan mo siya, pinangakuan ng kung anong-anong matatamis na salita, inayang magpakasal agad after ng college. Hindi niya na-enjoy ang pagiging dalaga dahil ayaw niyang tanggihan ng offer mong kasal. Tapos ito lang ang gagawin mo? Lokohin siya? Paluhain? At higit sa lahat ay saktan siya. Nasaan ang pangako mo noon sa vows niyo na alagaan mo siya? Iingatan at mamahalin hanggang sa pagtanda niyong dalawa, ha?
Sa kabila ng basag na nilang relasyon, gusto pa rin ni Krisa na maging maayos sila. Saksi siya sa kasiyahan ng dalawa, ngunit na kay Rita pa rin naman ang desisyon. Ginagawa niya lang yung alam niyang tama at gustong mangyari ng kaibigan. Mahal na mahal niya si Zeke. Nakikita rin ni Chris ang hindi makakain ni Rita na makipaghiwalay. Tila nahimasmasan naman si Zeke sa mga salitang narinig mula kay Krisa. Tama ito, mahal niya si Rita. Nabulag lang siya sa tawag ng laman na inihain at pinatikim sa kanya ni Ami. Katawan lang nito ang habol at gusto niya. Napakurap na siya.